Kapag binanggit mo ang Baguio, naiisip mo agad ang malamig na klima, masasarap na strawberry, at ang tahimik na tanawin. Ngunit, sa gitna ng kagandahan ng syudad na ito, may isang lugar na kinatatakutan ng marami. Isang abandonadong gusali na binabalot ng misteryo, karahasan at kababalaghan. Ito ang Diplomat Hotel, isa sa pinaka-nakakatakot na haunted house sa buong Pilipinas. Sa likod ng matataas na pader nito ay may mga kwentong hindi may paliwanag, mga multong naglalakad, mga aninong dumudungaw sa bintana, at mga kaluluwang patuloy na humihingi ng katarungan. Ngunit, paano nga ba nagsimula ang lahat? Halina't balikan natin ang madilim na kasaysayan ng Diplomat Hotel. Noong 1911, itinatag ng mga Dominikano ang isang retreat house sa tuktok ng Dominican Hill. Dito, ang mga pare ay nananalangin, nagtuturo ng pananampalataya at nagbibigay ng espiritual na gabay sa mga nais lumayo sa magulong mundo. Ngunit, ang kapayapaang ito ay hindi nagtagal. Dumating ang ikalawang digmaang pandaigdig at sinakop ng mga sundalong Hapones ang gusali. Ginawa nila itong headquarters at torture chamber. Dito, maraming buhay ang nawala. Ang mga pare at madre na dati nagdarasal para sa kapayapaan ay isa-isang pinugutan ng ulo. Ang mga sibilyan na lumapit para magtago ay hindi rin nakaligtas. Kinulong sila, tinorture at pinatay ng walang awa. Ayon sa mga kwento, ang kanilang huling iyak at pagmamakaawa ay nananatili sa loob ng gusali hanggang ngayon. Nang matapos ang digmaan, natagpuan ng mga sundalong Amerikano ang napakaraming bangkay na hindi na makilala pa. Ang ilan sa kanila ay tila ginamit pa sa malulupit na eksperimento ng mga Hapones. Ang lugar na minsang simbolo ng kabanalan, ngayon ay naging isang bahay ng kamatayan at paghihiganti. Matapos ang digmaan, maraming taon ang lumipas. Isang negosyante na nangangalang Tony Agpawa ang nakabili ng abandonadong gusali at ginawa niya itong hotel noong dekada 70. Pinangalanan niya itong Diplomat Hotel. Sa una, naging matagumpay ito. Maraming bisita ang dumadayo upang maranasan ang tanawin ng Baguio mula sa tuktok ng Dominican Hill. Ngunit, hindi nagtagal, kumalat ang mga balita ng kababalaghan. Ayon sa ilang bisita, may naririnig silang iyak sa kalagitnaan ng gabi, kahit wala namang ibang tao sa kwarto. May mga gamit daw na gumagalaw mag-isa, mga baso, pinggan, at maging ang kanilang mga bagahe. May mga nakakakita ng isang lalaking walang ulo na naglalakad sa pasilyo. Mas lalong lumala ang kwento nang mamatay ang may-ari nitong si Tony Agpawa. Dahil dito, isinara ang hotel at iniwan itong nakatiwangwang. At mula noon, hindi na ito muli pang binuksan sa publiko bilang isang hotel. Kahit sarado na ang Diplomat Hotel, marami pa ring bumibisita rito. Hindi para magbakasyon, kundi para subukan ang tapang nila sa mundo ng kababalaghan. Hanggang ngayon, sinasabing ang mga kaluluwang pinatay noong digmaan ay hindi pa rin matahimik. Nananatili sila roon, patuloy na naglalakad sa madidilim na pasilyo, naghihintay ng hustisya na hindi nila natanggap. Ngayon, ang Diplomat Hotel ay isang historical mark. Maraming nagtangkang pasukin ito. Maraming sumubok na maranasan ang misteryo nito. Ngunit, iilan lamang ang nagbalik ng walang pangamba. Kung ikaw, bibisitahin mo ito isang gabi, sa katahimikan ng madilim na pasilyo, handa ka bang makarinig ng boses na bumubulong sa iyong tenga? Handa ka bang makakita ng isang figura sa dilim, nakatitig sa iyo, hindi gumagalaw, at walang ulo? Isang paalala lang, huwag kang lalapit sa lumang banyong walang tubig. Dahil baka may marinig kang isang mahina, ngunit nanginginig na boses na humihingi ng tulong. At ikaw,
Naniniwala ka ba sa mga multo?